Pag-usapan natin sa video na to guys, no, regarding naman sa evil eye or in Tagalog usog, no, kasi ito ay madalas mangyari sa tao itong usog na ito, no. Alamin natin dito kung ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga tao na nauusog, no, at saka sino-sino nga ba ang mga tao na nakakausog. At alamin din natin sa video na ito kung ano nga ba ang mararamdaman ninyo kapag kayo ay nauusog, no, physically, emotionally, at saka mentally, no, at saka ano nga ba ang magiging changes sa karakter ninyo kapag kayo ay nausog. At saka alamin din natin sa video na ito guys kung paano nga ba natin tanggalin yung usog kapag tayo ay naka-experience nito, at saka ano ang gagawin natin kapag tayo ay nausog, no. So dapat tumutok kayo sa video na ito kung gusto niyo malaman kung ano ang pwede niyo gawin, kung ano ang mga simptomas na mararamdaman ninyo kapag kayo ay nausog, no. Pero bago ang lahat guys, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng evil eye or ano nga ba ang ibig sabihin ng usog. Ang usog na ito guys ay ito yung malisyosong tingin ng isang tao, di ba? Yung isang tao na halimbawa tinititigan kayo, kung pinadidilatan kayo ng mata ay ang tingin niya ay nagki-carry ng negative energy, no? Kumbaga, ang tingin niya na yun ay intentional talaga kasi gusto niya yung negativity niya ay ipoproject niya doon sa tao, at ang titig niya na yon maaaring magbibigay ng pinsala, magbibigay ng kapahamakan, magbibigay ng injury, magbibigay ng misfortune, magbibigay ng sakit doon sa mga tao na naka-receive nito or sa mga tao na nakatanggap nito, no. Yun ang ibig sabihin ng evil eye, yung malisyosong titig or yung pinandidilatan ka ng mata ng isang tao. Akala nyo tinititigan kayo ng tao kasi akala nyo nagagandahan sa inyo or akala nyo na-attract sa inyo yung tao na yun, hindi nyo alam masama na pala ang intention, no. Halimbawa naman sa baby, kasi kadalasan talaga baby ang nakaka-receive ng usog, no. Akala nyo siguro tinititigan yung baby ninyo kasi nagagandahan or di kaya ay attractive yung baby ninyo kaya tinititigan, baka ganun yung iniisip ninyo. Ang hindi ninyo alam, masama pala ang motibo ng tao na yun kung bakit tinititigan yung baby ninyo. May masamang intention pala siya, masama pala ang hangarin niya, no. Kaya dapat ay malaman natin kung ano nga ba ang dapat nating gawin kapag tayo ay nakaka-experience nito, no. Pero bakit nga ba baby kadalasan ang biktima ng evil eye na ito, no? Kasi alam naman natin guys na ang mga baby ay mga mahihina pa yan sila, no? Kasi hindi pa fully structured yung katawan nila, yung kaluluwa nila, hindi pa sila matibay, kumbaga mahina pa sila, kaya vulnerable sila dito sa evil eye na ito. At saka alam naman natin ang mga babies ay hindi pa nakakapagsalita, hindi nila masabi kung ano nararamdaman nila, di ba? Hindi nila masabi doon sa nanay nila na ganito yung pakiramdam nila, kaya kadalasan talaga na biktima nitong evil eyes na ito ay mga babies. Kaya dapat mga nanay ay aware tayo dito sa evil eye na ito kasi ito ay delikado. At saka, sino-sino nga ba ang mga tao na may kakayahan na mag-project nitong evil eyes na ito? Yung word na evil eye, understood na mga evil na tao ang gumagawa nito, no? Yung mga tao na may masamang hangarin sa kapwa nila, yung mga tao na maaaring naiinggit sila sa inyo, maaaring nagsiselo sila sa inyo, or maaaring may kinikimkim silang galit sa inyo, no? Yan ang nagdadrive sa kanila kung bakit ginagawa nila ito na usugin nila yung isang tao, no? Kumbaga, intentional ang ginagawa nila, sinasadya talaga nila kasi nga may masama silang motibo, may masama silang hangarin doon sa tao na inuusog nila. So, hindi po lahat ng tao ay nakakausog, no? Kasi ako, madalas akong masabihan na baka daw mausog ko yung baby nila. Halimbawa, pinapansin ko yung baby nila, lagi akong sinasabihan ng nanay na purya usog, uy ate, pakilawayan, baka mausog mo yan. Tapos ang response ko naman, hindi po ako nang uusog, Christian po ako. Tapos parang tumataas yung kilay nila, no, na porkit Christian hindi ka nakakausog. Kasi mami, ang ibig kong sabihin, Christian ako, hindi ako nagtataglay ng negative energy, so hindi ako nakakausog kasi nga yung mga tao na nang uusog ay nagki-carry po sila ng negative energy, at saka yung negative energy nila, yun yung tinatransfer nila doon sa tao na tinititigan nila, kumbaga tinatransmit nila doon sa tao na tinititigan nila yung negative energy nila, pinoproject nila or inililipat nila doon sa tao, no. Yun ang purpose nila kung bakit nila sinisend yung evil eye nila, kasi gusto nila kung ano man yung negativity nila, kung ano man yung negative energy na taglay-taglay nila ay mapunta doon sa tao na yun, no. Yun ang purpose ng mga tao na nang-uusog na ito. Dapat mga mami, maging aware tayo sa mga bagay na ito. Hindi po lahat ng tao ay nang-uusog. So, alamin natin sa video na ito guys kung ano nga ba ang simptomas, ano nga ba ang mararamdaman natin kapag tayo ay nausog, no. Unahin na natin
physical symptoms, no? Ano nga ba ang simptomas? Number 1 na talaga na physical symptoms niya kapag nausog ka, makaramdam ka ng pagkapagod or pagkahilo, no? Yan ang mararamdaman mo. Halimbawa ay sobra-sobra yung pagkahapo mo, parang pagod ka na wala ka namang ginawang mabibigat na trabaho para makaramdam ka ng pagod at saka minsan nahihilo ka. Yan ang isa sa palatandaan na ikaw ay nausog. At saka pangalawa naman, kapag nakaramdam ka ng pananakit ng ulo, nakaramdam ka ng pagduduwal or pagsusuka, yan ang isa sa indikasyon or palatandaan na ikaw ay nausog, lalong-lalo na sa mga babies, no? Kapag ang mga babies nyo naduduwal na or nagsusuka na, huwag ninyong baliwalain. Pangatlo naman na simptomas na yung anak nyo ay nausog kapag nagbabago yung temperature niya. Halimbawa, may sinat siya, di ba? Minsan malamig, tapos mamaya-maya mainit, baka mamaya ay nausog na pala yan. Kaya ganun ang temperature niya, pabago-bago, no? At saka pang-apat naman na simptomas ay kapag nakaramdam kayo ng palpitation, nagpapalpitate, yung parang kumakabog yung dibdib ninyo, di ba? Yung iba yung pakiramdam ng yung heartbeat ninyo, ang lakas, di ba? Ang lakas ng heartbeat ninyo. Yan yung tinatawag na palpitation, no? At saka nangihina yung katawan ninyo. Baka mamaya nausog na pala kayo, no? Palatandaan niya na kayo ay nausog na. Panglima naman, kapag kayo ay madalas yung paghikab, yung sobra-sobrang hikab ninyo, tapos umiiyak ng malakas, lalong-lalo na sa mga baby, di ba? Kapag yung baby ninyo hikab ng hikab, tapos iyak ng wala namang dahilan, busog naman kasi pinadidi nyo naman, pinakain nyo naman, tapos mamaya-maya iyak siya ng iyak, no? Hindi nyo alam kung ano ang nararamdaman niya, baka mamaya inausog pala yung baby ninyo, di ba? Kasi wala namang dahilan para umiyak, bakit umiiyak, no? At saka, ang alamin naman natin dito ay emotional at mental symptoms ang talakayin natin, no? Number 1 na talaga, magkaroon kayo ng mood swings, pabago-bago yung emotions ninyo, pabago-bago yung isip ninyo. Halimbawa na lang, ayos ka naman ngayon, maganda yung pakiramdam mo, mamaya-maya ay magiging mainisin ka na, kumbaga irritable ka na, no? At saka, halimbawa, masaya ka naman ngayon, tapos mamaya-maya malungkot na yung pakiramdam mo. At saka, halimbawa din, ayos na ayos ka naman, malinaw naman yung pag-iisip mo, wala ka namang inaalala, hindi ka naman nag-worry, pero mamaya ay nakaramdam ka ng pagkabalisa, no? Isa din yan sa palatandaan na ikaw ay nausog. At saka, number 2 naman, kung ikaw ay wala ka na sa focus, no? Kapag ikaw wala ka sa focus sa mga ginagawa mo, halimbawa nasa trabaho ka, hindi ka makakonsentrate doon sa ginagawa mo. Kung ano man yung task na binibigay sa'yo ng company ay hindi mo magawa ng maayos kasi nga hindi ka nakakakonsentrate doon sa ginagawa mo. Isa din yan sa emotional at saka mental symptoms na ikaw ay nausog, no? At saka pangatlo naman, kapag nakaramdam ka ng pagka-overwhelm, di ba? Nakaramdam ka na parang nabibigatan ka doon sa ginagawa mo or nahihirapan ka or nalulula ka doon sa mga nangyayari sa buhay mo, isa din yan sa symptoms na ikaw ay nausog, no? At saka, tatalakayin naman natin dito kung ano nga ba ang behavioral changes, yung mga pagbabago sa pag-ugali natin, no? Kapag tayo ay nausog, no? Number 1 na talaga, nawawalan tayo ng ganang kumain, no? Lalong-lalo na sa mga baby, pansinin nyo mga mami ito, kapag ang anak nyo, dati-rati naman ganadong kumain, matakaw, bigla-bigla na lang na ayaw ng kumain. Tinatampal na yung kutsara na sinusubo nyo, tapos iling ng iling na. Yan ang isa sa palatandaan na ang baby nyo ay nausog na. At pangalawa naman na behavioral changes na mangyayari sa inyo kapag kayo ay nausog ay mahirapan kayong matulog, lalong-lalo sa mga baby. Kung halimbawa, dati naman masarap matulog ang baby nyo, ilang oras bago gumising. Kapag nausog ang baby ninyo, parang manok matulog, mamaya-maya gising, tapos pagkagising ay parang takot na takot, no? Yan ang palatandaan na ang baby nyo ay nausog. Kasi ito, danas ko ito, no, last year lang, nag-alaga ako ng apo ko, no? Nung umpisa naman, mga weeks pa lang na inalagaan ko siya, ayos na ayos kasi matakaw yung apo ko, no, manatakaw siyang kumain, as in kapag pinapakain ko siya, ngangalang hanggang hindi pa siya busog ay talagang kumakain siya. Pero nung mga buwan na ang pag-alaga ko sa kanya, nagbabago yung appetite niya, ayaw nang kumain, tinatampal na yung kutsara, iling ng iling, bawat subo ko umiiling, tas umiiyak. Tapos ang pagtulog din niya, nagbago din ang ang routine ng pagtulog niya. Dati-rati masarap matulog. As in, kapag pinatulog ko siya ilang oras bago magising, nakakapagtrabaho pa ako sa mga gawaing bahay, nakakapaglinis ako ng bahay.
nakakapaglaba ako, nakakaligo pa ako bago siya magising, no? Pero, nung mga months na yung pag-aalaga ko sa kanya, nagbabago yung tulog niya. Mamaya-maya gising, siguro 15 minutes lang matulog, gising na, tapos iiyak, takot na takot, tapos patulogin ko na naman ulit. After 15 minutes, gising na naman, no? Ganun ang nangyayari sa kanya. Tapos nung umpisa na inalagaan ko siya, masarap siyang maligo. As in talagang sarap na sarap siya sa tubig, no? Naglalaro pa siya sa tubig kapag pinuno ko yung batya ng tubig, parang ginagawa ng swimming pool yung tubig na yon. Pero noong mga nagtagal na, takot na sa tubig, ayaw nang maligo. As in talaga kapag yung shower dumapo sa ulo niya, tumatayo siya kaagad. Nagugulat din ako sa kanya kasi tumatayo siya, parang nagugulat siya sa tubig at saka umiiyak siya kapag pinapaliguan. Doon ko na-realize na kapag ibinababa ko kasi siya, no, ibinababa ko siya doon sa baba, yung mga tao, tinititigan siya ng mga tao, akala ko naman normal na titig lang kasi nga yung apo ko ay maganda, tsaka ang puti niya. Attractive siyang tingnan. Akala ko naman nagagandahan sila sa apo ko kasi attractive nga yung apo ko gawa ng may lahi, no, sobrang puti niya. Akala ko normal na tingin lang. Doon ko na-realize na yung mga tingin ng mga tao na yun, baka mamaya may dalang evil eye. Inuusog nila yung apo ko kasi nga gumagawa ako ng Kingdom Works ni God. Halos araw-araw gumagawa ako ng video noon. Siguro sinadya talaga yun. Yung mga tao na yun siguro ay mga demon poses na mga tao, no? Kasi siguro ginamit lang ng demons yun. Ginamit ni Satan yung mga tao na yun para hadlangan ako dito sa mga ginagawa ko. Itong Kingdom Works na ito na ginagawa ko, para siguro hadlangan ako, para hindi ako makagawa ng video. Kasi nga mamaya-maya ang gising ng apo ko, wala akong magawa, no? Mag-aaral man ako ng scriptures, mag-aaral ako ng iko-content ko, hindi ko magawa. Kasi nga, yung apo ko, disturbo kasi nga, gising siya ng gising, hindi siya natutulog ng maayos. Tapos kahit na gising siya, ayaw magpalapag, gusto niya kargahin ko siya ng kargahin, no? Ganun ang mararamdaman ng mga baby na nausog, no? Tapos, noong na-realize ko na baka may na-transfer na negative energy sa kanya, nag-rebuke ako, no? As pag natutulog yung apo ko, nire-review ko, nililay ko yung hands sa ulo niya, tapos sinasabi ko, I rebuke, I renounce every evil eyes, every rituals, every black magic, every witchcraft, every incantations that has been said, that has been made against her, will be cancelled right now by the power of the blood of Jesus, in Jesus' name. Tapos dinideclare ko, I declare you are free from all evil eyes, you are free from any curses, you are free from any negativities that has been cast upon you by the power of the blood of Jesus, in Jesus' name. Ganyan-ganyan. Tapos, pinagpipray ko siya kay God. Sinasabi ko na makatulog siya ng mahimbing, na yung mahimbing na tulog ay darating sa kanya in the mighty name of Jesus. Makatulog siya ng mahaba-haba. Ay nagbago yung pag-uugali niya. Nakatulog siya. At least man lang mga 2 to 3 hours nakakatulog siya. Mula noong nagre-rebuke ako, mula noong ipinagpipray ko siya habang siya natutulog, humihimbing ang tulog niya. Kaya doon pa lang napatunayan ko na negative energy yung nasagap ng apo ko. Kaya ganun yung pakiramdam niya. Mabuti na lang naisipan kong mag-rebuke. Mabuti na lang naisipan kong mag-pray. Ipag-pray siya. Naging free siya doon sa evil eye na yun. Naging free siya doon sa usog na yun. Nakatulong sa kanya para makapagpahinga siya ng maayos, no? Pangatlong, behavioral na changes. Kapag kayo ay nakaramdam ng bad luck or misfortune, halimbawa, minamalas kayo, no? Kung dati-dati naman, bless kayo. Kung dati-dati naman, ayos na ayos yung daloy na financial niyo pagdating sa pera, tapos bigla na lang na disgrace kayo, bigla na lang minamalas kayo, no? Yun ang isa sa indikasyon na kayo ay nausog. Ako din, experience ko to. Naglalako ako. Nagtataka ako sa mga tao, bakit tinititigan nila ako? As in talaga, minsan pinandidilatan ako ng mata. Hindi ko naman kilala yung mga tao na yun, nadadaanan ko lang. Tapos, grabe yung titig nila sa akin. As in talaga, hindi pa naman isa lang katao. As in, parang ang dami nila. Bawat madaanan ko, yung mga nasa gilid ng kalsada, tinititigan nila ako. At saka yung titig na hindi kumukurap. At saka, yun nga, nandidilat sila ng mata nila. Akala ko naman, ano nangyayari sa kanila? Ano kayang iniisip ko dati? Ano kaya nangyayari sa mga tao na to? Bakit nila ako tinititigan? Hindi ko naman sila kilala. Tapos nung napag-aralan ko na kung bakit may mga tao na gano'n na tumititig, ayun pala, nang uusog pala sila. Halimbawa kasi bless ka, nakakakuha ka ng maraming customer, isa pala sa strategy ng mga kaaway ito ay usugin ka para magbigay ng bad luck sa'yo, para magbigay ng misfortune sa'yo, no? Para malasin ka. Yan ang purpose nila kung bakit tumititig sila. Kasi nga, yung titig nila ay may supernatural power, yung titig nila ay nagtataglay ng negative energy, at saka yung negative energy nila, gusto nilang i-transfer doon sa tao na tinititigan nila, gusto nilang i-transmit doon sa tao na tinititigan nila para mag-cause ng bad luck,
mag-cause ng misfortune doon sa tao, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito sa evil eye na ito. Kasi kung wala tayong protection, tatalab at tatalab sa atin ito, no? Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Talagang mapapahamak tayo sa evil eyes na ito, no? Kasi minsan ang evil eye ay nakakamatay ito kapag hindi natin alam kung ano ang gagawin natin, no? So, alamin natin dito guys, ano nga ba ang dapat nating gawin para makawala tayo sa evil eye na ito, para mawala ang epekto ng evil eye na ito. Number 1 na talaga, tulad ng sinabi ko, dapat alam natin mag-rebuke, diba? I-rebuke natin para mawala ang epekto, mawala ang bisa ng evil eye na ito. I-rebuke natin sa pangalan ni Jesus Christ, no? I-claim mo yung authority mo kasi binigyan tayo ng authority ni Jesus Christ kasi tulad ng nakasaad sa Bible, nakalagay sa Luke chapter 10 verse 19, "Behold, I have given you authority to tread on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing will harm you." Ibinigay nga sa atin ang authority ni Jesus Christ, no, para i-defeat natin yung mga kaaway natin. Kasi yung mga tao na nagsisend ng evil eye sa atin or ng uusog, ang nagdadrive sa kanila yan yung mga unseen evil forces. Kumbaga ginamit lang yan sila ng mga evil forces para gawin nila yung mga bagay na yun. Kaya binigyan tayo ng authority ni Jesus Christ na palayasin natin itong mga evil eye na ito or itong usog na ito, no, sa pamamagitan ng pangalan niya. Binigyan tayo ng authority para magtagumpay tayo, para matalo natin itong projection ng negativity na ito. Kaya dapat i-claim natin itong authority na ito, di ba? Alam natin kung paano natin i-rebuke yung negative energy na itinast sa atin, yung negative energy na itinatransfer sa atin ng mga kaaway, no? At saka pangalawa naman na dapat nating gawin ay dapat magtiwala tayo sa protection ni God sa buhay natin, no? Dapat paniwalaan natin na si God ang ultimate protection natin. Kumbaga siya ang protector natin laban sa mga negative energy na to or kung anumang klaseng kapahamakan man yan, kung anong klaseng masasamang gawa man niya ang ginagawa sa atin ng mga kaaway natin. Alam natin na si God talaga ang protector natin. Basta huwag natin kalimutan na humingi ng tulong kay God, no? At saka pangatlo nating gawin ay mag-pray tayo, di ba? Ipag-pray natin, no, yung mga anak natin, bago natin yan ilabas yung mga anak natin, bago natin patulugin. Ipag-pray natin para proteksyonan ni God yung mga anak natin. Kung may mga nagbabalak man ng masama sa anak natin, ay hindi sila magtatagumpay kasi protected yung anak natin dahil ipinag-pray natin, di ba? Lalo na kung kapag ipinlead nyo yung blood ni Jesus Christ, kasi yan ang mahalaga talaga mga mamis, na tayo ay nagpi-plead ng blood ni Jesus Christ, kasi yung blood ni Jesus Christ nag-o-offer ng protection niya, nag-o-offer ng salvation, nag-o-offer ng redemption. Kaya powerful ang blood ni Jesus Christ. No, totoo yan na kapag ipinlead nyo yung blood ni Jesus Christ ay mapapain nyo talaga yung protection ni God, no? Kaya dapat alam natin kung anong dadasalin natin, no, para maging protected tayo sa schemes ng mga kaaway, kung anumang evil eyes yan, kung anumang usog yung itinransfer sa atin ng mga evil na mga tao na ito, ay magiging protected tayo ni God, no? At saka pang-apat naman ay tulad ng sinabi ko, i-claim natin yung authority natin kay God. Dapat ay kilalanin natin na bilang believer, tayo nga ay inauthorize tayo para magtagumpay tayo laban sa mga evil spirits na to na nagbibigay pinsala sa buhay ng mga tao. Dapat i-claim natin yung authority natin. At saka pang-apat naman, dapat ay strengthen natin yung spirit natin, palakasin natin yung spirit natin sa pamamagitan ng pakikipag-communicate natin kay God, diba? Through pagbabasa ng Bible, pag-aaral natin ng Bible, through prayer, diba? Ganun dapat, no? I-strengthen natin yung spirit natin kay God, diba? At saka, pang-anim naman, ay dapat humingi tayo ng wisdom kay God, humingi tayo ng karunungan kay God para ma-discern natin na yung mga tao na nakakasalamuhan natin sa araw-araw ay hindi lahat ay maganda ang intention sa atin, no? Yung iba dyan ay nagpapanggap lang yan na halimbawa kaibigan mo, kakilala mo, nagpapanggap lang yan sila na maganda yung intensyon nila or maganda yung pakita nila sa inyo, pero ang totoo pala ay may tinatago silang mga hindi magandang motibo, no? Dala ng inggit na rin siguro, baka mamaya kinainggitan ka pala ng tao na yon, nagsiselos pala sa'yo dahil blessed ka, nainggit sa'yo kasi marami kang talent, marami kang kakayahan, or nakitaan ka nila ng potential na ikaw ay pwedeng magtagumpay sa buhay, naiinggit sila, pinoproject nila yung negativity nila kasi wala silang mga ganun na pag-aari.
Kaya ang gawin nila, uusugin ka nila para misfortune ang mapunta sa'yo, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya napakahalaga na humingi tayo ng wisdom kay God kung paano natin maunawaan yung mga totoong motibo sa atin ng mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw, no? Kasi pinaalala yan sa atin dito sa Proverbs chapter 23 verse 6. Do not eat the bread of a man who is stingy. Do not desire his delicacies. Ibig sabihin, huwag daw tayong kumain doon sa pagkain ng mga tao na kuripot. Halimbawa, binigyan ka ng pagkain ng mga tao na kuripot, no? Ang mga tao na ito na kuripot, generous man sila sa paningin mo kasi nagbibigay, pero hindi totoo yung generosity nila. Kung baga, binibigyan ka kasi kinukuha ang loob mo, may hihilingin na kapalit sa'yo yung tao na yan, di ba? Binibigyan ka kasi parang binibili nila yung favor na gusto nilang hingin sa'yo para kapag may hilingin sila sa'yo, hindi ka makatanggi, no? Kasi ako, danas ko to, no? Dati, may nakilala akong tao, no? Nakapalagay ang loob ko siya, as naging close kami nung tao na yun, no? Nakapalagay ang loob ko nga. Kasi nga, akala ko ang bait, tuwing pupunta sa akin, ay dala ng pasalubong, dala ng pagkain. Akala ko naman maganda yung motibo, kaya naman madaling nahulog yung loob ko dun sa tao na yun, no? Ang hindi ko alam, strategy lang pala yun. Binibigyan ako ng pagkain para pala manipulahin ako, no? Para pala kapag gusto niya akong manipulahin gamit ng witchcraft niya, kasi nag-aaral pala ng witchcraft yung tao na yon, susunod ako. At saka yung pagsunod ko na yon, kasi syempre bawat action na gagawin natin ay may katumbas na energy yan. Yung energy na ginamit ko doon sa kung ano man yung pinapagawa niya sa akin, gagamitin niya rin para sa sariling kapakanan niya, para siya ay magtagumpay, para kung ano man yung ginagawa niya, gamit yung energy ko ay magtagumpay siya, no? Lalo na kapag ikaw blessed ka na tao, ang energy mo gagamitin ng iba, magiging blessed din sila, no? Kasi nga witchcraft, nga nag-aral sila ng witchcraft, kayang-kaya nilang gawin yan, na ang energy ng mga blessed na tao ay mapunta sa kanila. Ano sila ang magpapakasasa doon sa energy ng tao na yun, no? Yun ang purpose ng mga tao na ito, no? Kung bakit, kunyari, generous sila, bigay ng bigay sa iyo kasi nga may hihilingin na kapalit. Kaya pinaalalahanan tayo dito, huwag tayong kumain sa pagkain ng mga tao na kuripot dahil hindi magandang intensyon nilang mga yan. Ang kuripot kailanman ay hindi magbibigay sa kapwa nila. Ang kuripot ay kailanman ay hindi magiging generous sa kapwa nila kasi ang kuripot, matipid yan, iniingatan nila kung anong meron sila kasi nga madamot sila, kuripot sila. Kung sila man ay magbigay, hindi magbibigay ng pusa, yan hihiling at hihiling ng kapalit. Kaya pinaalalahanan tayo, dapat maging maingat tayo sa pagtanggap-tanggap natin ng mga bigay-bigay, no? Dapat ay ma-discern natin kung ano ang totoong motibo nila, no? Kung gusto ninyo ng protection prayer laban sa mga evil eyes na ito, laban sa usog na ito, para maproteksyonan ninyo yung sarili ninyo, maproteksyonan ninyo yung mga babies ninyo or mga anak ninyo laban sa evil eyes or sa usog, ilalagay ko sa description box ang prayer, no? I-indicate ko sa description box, i-check nyo na lang para magamit ninyo, no? Makopya ninyo, magamit ninyo para sa protection ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay ninyo, no? At saka, yung pagpipray ninyo, samahan nyo ng mga Bible verses, no? So, ibigay ko sa inyo yung mga Bible verses na pwede nyong gamitin bilang protection nyo sa evil eyes or sa usog, no? Number 1 na talaga dyan, yung isa sa powerful na Bible verses na magagamit nyo bilang protection sa evil eye or sa usog ay yung Psalm chapter 140 verse 1 to 5, nakalagay dito, Deliver me, O Lord, from evil men. Preserve me from violent men who plan evil things in their heart and stir up wars continually. They make their tongue sharp as a serpent's, and under their lips is the venom of asp. Guard me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from violent men who have planned to trip up my feet. The arrogant have hidden a trap for me, and with cords they have spread a net beside the way. They have set snares for me. O isa ito sa powerful verses na magagamit ninyo bilang protection nyo sa evil eye. At saka pangalawa naman, Isaiah chapter 54 verse 17 na nakalagay dito, No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servant of the Lord, and their vindication
is from me, declares the Lord. At saka pangatlong Bible verses na pwede nyong gamitin bilang protection nyo sa evil eye at or usog, yung Romans chapter 8 verse 37. No, in all these things we are more than conquerors through Him who love us. Diba, panghawakan ninyo itong mga salita na ito para yung evil eyes ay hindi kailanman makapinsala sa inyo, no? Para hindi kayo mapapahamak ng evil eyes na ito, dapat ay may protection tayo. Yung mga salita ni God at saka yung mga prayer na ilalagay ko sa description box para magamit ninyo, no? So, sana guys, no, ay magkaroon tayo ng awareness regarding sa mga bagay na ito, itong evil eye na ito, or itong usog na ito, kasi tulad ng sinabi ko, itong usog na ito ay nakakamatay ito, lalo na sa mga baby na alam naman natin na ang mga baby ay mahihina pa sila, di ba? Hindi pa sila fully structured yung katawan nila, yung kaluluwa nila hindi pa fully structured, kaya mahihina pa sila, madali silang kapitan ng usog na ito. At hindi pa sila nakakapagsalita, hindi nila alam sabihin kung ano ang nararamdaman nila, kaya magandang mga mami ay magkaroon tayo ng knowledge about dito sa usog, about dito sa evil eye, para hindi mapahamak ang mga anak natin, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!